Hello sa ating YouTube channel for math haters. Kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa ating YouTube channel, punta ka lang po sa YouTube at i-search mo na rin po yung Format 8 haters at i-subscribe mo na rin po at pindutin mo na rin yung bell at i-share nyo na rin po sa inyong mga katropa at mga kaibigan at mga kaklase na gusto ring matuto sa math. Okay, sa ating topic ngayon ay geometric sequence. Ito na po yung part 2 ng ating geometric sequence. Okay? Wag na natin patagalin pa. Okay, ang ating problem ngayon is find the seventh term of 1,458, 486, 162, and 54. So, ang ating first term dyan ay yung 1,458 at ang second term natin is yung 486 at yung third term natin is 162 at ang ating fourth term is yung 54. So, ang hinahanap natin dito is yung seventh term niya. So, paano natin nga ba yan masasagot? Bago natin yan sagutin is alalahanin natin muna is may mga dapat na katanungan na sumagi sa ating isipan. Ano nga ba yun? Ang dapat na sumagi sa ating isipan is paano ko malalaman kung geometric sequence bang sinasagutan ko or arithmetic sequence or arithmetic series. Madali lang yun. Kapag yung ating first term at second term is malaki masyado yung agwat nila, ang isipin mo na agad dyan is maaaring geometric sequence yan or geometric series. Okay? Pero yung geometric series sa susunod na topic natin dito sa geometric sequence. So, kapag yung arithmetic sequence naman is madali lang yun siya ma-identify kung arithmetic sequence ba siya. Kasi, ang gagawin mo lang ay magsasubtract ka lang dun sa first term at second term. So, ma-identify mo na sila na arithmetic sequence yung ating problem. So, dito, ang problem natin is geometric sequence kasi yan yung ating topic ngayon. So, pumunta na tayo sa ating first step. Ang ating first step ay basta geometric sequence ay always divide yan sa ating first term, second term. Ganyan. Kung sino yung malaki is yun yung mapupunta sa unahan. Tapos, i-divide natin dun sa maliit na number. Dito sa ating problem, ang malaking number is si 1,458. So, siya yung mailalagay sa first. So, i-divide natin siya dun sa ating second term na 486. So, kapag dinivide natin ng dalawa, ay equals to 3. So, yan na yung ating gap ngayon sa pagitan ni 1,458 at 486. So, yan na. Okay, ang second step naman natin is yung ating hinahanap na 7th term ay isa-subtract natin yan sa number 1. Okay, 7 minus 1 equals to 6. Okay, yan ang ating second step. So, doon naman tayo sa ating third step. Ang third step natin, kung ano yung value ng ating first step na 3 at ano yung value ng ating second step na 6. Yung first step, always siya yung eta times. Tapos yung second step na value is siya yung nagpaparami ng number. Okay? So, ibig sabihin, yung third step natin, yung 3, yung value ng first step natin na 3, eta times natin siya ng maka 6. Okay? Kasi yung maka 6. Okay? So, nakikita nyo naman, 3 times 3 times 3 hanggang sa 6. So, kapag i-times natin lahat yon is equals to 729 na ang sagot. So, ang pinaka-last na step na gagawin natin ngayon ay yung ating first step. Okay? Babalikan natin. Yung 1,458, i-divide natin siya dun sa ating
value na dun sa value ng ating third step na 729. So 1458 divided by 729 equals to 2. So ang final answer natin dito ay 2. Okay? That's it.